Anonymous Confessions. Akala ko kaibigan lang. Huwag niyo na lang ilagay ang pangalan ko. Bago ko ikuwento ang nangyari, siguro kailangan ko munang ilarawan ng kaunti ang sarili ko. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero simula pa noong college, madalas na akong mapansin. Maputi ang balat ko, singkit ang mga mata ko, at balingkinatan ang katawan ko. Hindi rin ako katangkaran, nasa average height lang. Madalas ding sabihin ng iba na maayos ang hubog ko. Kahit payat, may mga bahagi ng katawan ko na mas napapansin kaysa sa inaasahan ko. Siguro dahil doon, sanay na akong may tumitingin o napapatingin sa akin, kahit hindi ko naman intensyon. Pero sa totoo lang, mahiyain ako. Hindi ako sanay sa atensyon. Lalo na sa mga taong hindi ko naman masyadong kilala. May boyfriend ako noon at halos 4 na taon na kami. Kaya natural na naging familiar na rin ako sa mga kaibigan niya. Isa sa kanila, si Mark. Tahimik lang siya. Hindi maingay, hindi rin palabiro. Kung tutuusin, bihira kaming mag-usap. Simpleng bati lang tuwing nagkikita. Kaya wala talaga akong dahilan para pag-isipan siya. Sa isip ko, kaibigan lang siya ng boyfriend ko. Wala nang iba. Pero habang tumatagal, may mga maliliit na bagay akong napapansin. Kapag may group picture, lagi siyang nasa malapit. Kapag may usapan, parang laging attentive kapag ako ang nagsasalita. At may mga bagay tungkol sa akin na naalala niya kahit ako nakakalimot na. Noong una, wala lang yan sa akin. Akala ko mabait lang siya. Hanggang sa isang gabi. May birthday celebration ang isa sa mga kaibigan nila. Nandoon ako kasama ng boyfriend ko. Masaya lang ang lahat. Tawanan, kwentuhan, picture taking. Simple lang ang suot ko noon. Fitted na blouse at jeans. Wala akong iniisip na kakaiba. Hanggang sa may lumapit sa akin na isa sa mga girlfriend ng barkada nila. Mahina niyang sinabi, "Ate, baka gusto mong ayusin ng konti." Napatingin ako sa kanya, tapos sa suot ko. Doon ko lang napansin. Dahil sa anggulo ng pagkakaupo ko, medyo mas kita pala ang cleavage ko kaysa sa napansin ko kanina. Hindi naman sobrang lantad, pero sapat para mapansin ng iba. Sa sobrang hiya ko, agad kong inayos at pinilit magpanggap na normal lang ang lahat. Akala ko doon na matatapos. Hindi pala. Kinabukasan, may nag-message sa akin. Isa sa mga kasama nila. Seryoso ang tono niya. Sabi niya, may gusto raw siyang sabihin, pero wag sana akong magagalit. Doon na ako kinabahan. Noong una, ayaw pa niyang ituloy. Pero nang mapilit ko, doon niya sinabi ang lahat. Habang nagiinuman daw sila noong birthday, napunta ang usapan sa mga babaeng type nila. Biro lang sana, normal lang sa barkada. Pero nang mabanggit ang pangalan ko, biglang nag-iba ang atmosphere. Si Mark. Ayon sa kanya, hindi raw ito simpleng paghanga. Matagal na raw pala akong napapansin ni Mark. Hindi lang sa mga pagkakataong magkasama kami, kundi pati sa mga maliliit na detalye na hindi ko napapansin. Kung paano raw ako kumilos, magsalita at tumawa. At habang lumalalim ang usapan ng grupo, lumabas daw na may mga bagay siyang sinasabi na hindi na pangkaraniwang biro lang. Parang may sarili na siyang paraan ng pagtingin sa akin. Mas personal kaysa sa normal na kaibigan lang. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yon. Hindi naman niya ako nilapitan.
Hindi rin siya gumawa ng kahit ano sa harap ko. Pero bigla akong nakaramdam ng kakaibang hiya. Kasi habang normal lang sa akin ang lahat, may ibang kahulugan na pala yun para sa kanya. Ang mas hindi ko inaasahan. Nalaman ng boyfriend ko ang lahat. Akala ko magagalit siya. Akala ko magkakagulo. Pero natawa lang siya ng konti. Sabi niya, matagal ko nang napapansin. Mas lalo akong nagulat. Sabi niya, halata raw sa paraan ng tingin ni Mark kapag akala niyang walang nakatingin. Halata rin sa mga simpleng kilos niya kapag ako ang kausap. Hindi raw niya lang pinansin dahil wala naman akong ginagawang mali. Pagkatapos noon, unti-unting nag-iba ang lahat. Si Mark naging mas tahimik. Hanggang sa dumating sa point na lumayo siya sa grupo. Hindi dahil may away, hindi trader de consandalo, kundi dahil siya mismo ang umiwas. Parok na pagtanto niyang may yinya na siyang nalampasan sa sarili niyang nararamdaman. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako komportable kapag naalala ko. Hindi dahil may ginawa akong mali, kundi dahil buong panahon na akala ko, simpleng kaibigan lang siya. Hindi ko alam na matagal na pala akong bahagi ng isang kwento sa isip niya na hindi ko kailanman pinasok. At minsan, yon ang pinaka nakakailang sa lahat. Yung normal ka lang sa sarili mong mundo, pero may ibang taong matagal ka nang binibigyan ng kahulugang hindi mo alam.